Olivia's POV. Isang buhos ng malamig na tubig ang biglang nagpagising sa akin. Nang magmulat ako ng mga mata, ay natuklasan kong nakaupo ako sa isang silya habang nakatali ang aking mga kamay. Agad na hagip ng aking paningin ang dalawang lalaking kinulpi ko sa parking lot. Ngayon ko lang na-realize na isang palabas lang pala ang lahat. Siguro binigyan nila ng pera ang dalawang batang yon para sumakay sa drama nila at pagkatapos ay injectionan ako ng gamot na pampatulog. Alam nila na hindi ko panghihinalaan ang mga bata, lalo pa at mga taong grasa sila, kaya ang mga ito ang ginamit nila para mahulog ako sa kanilang patibong. Sa isiping iyon ay nakadama ako ng galit sa taong nasa likuran ng pagdakip sa akin. Napakawalang puso ng taong yon, pati ang mga walang kamuwang-muwang na bata ay ginamit nilang sa kanilang kasamaan. Kamusta ka na, Miss Lopez? Hindi ko akalain na sa ganitong eksena pala tayo magkikitang muli. Nakangisi ang mukha na kausap sa akin ni Mr. Juko. Hindi na ako nagtaka na makita ko tong nakatayo sa harapan ko. Siya talagang inaasahan kong nasa likod ng pagdakip sa akin. Walang hiya ka, Juko? Pati mga bata na walang kamuwang-muwang sa mundo ay ginamit mong kasangkapan sa kasamaan mo? Pakawalan mo ako! Galit na sigaw ko rito. Pilit kong inalis ang pagkakatali ko sa upuan, ngunit habang patuloy ako nagpupumiglas ay tila mas lalong humihigpit ang tali sa aking mga kamay. I'm sorry to disappoint you, Miss Lopez, pero hindi ako nagpadakip sa'yo. Although gusto kong gawin yon, pero hindi ko ginawa. Dahil alam ko na may mas nagnanais sa dakipin ka at burahin sa mundo. Kaya hindi ko na kailangan pang gawin yon. All I need is wait na ipasa kanya sa akin. And it happened, because here you are in front of me. I already warned you and Gabriel, remember? Hindi niya kasi iniingatan ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya. Kaya mawawala ka sa kanya. At walang dapat sisihin, kundi si Gabriel. Hindi ko napigilan ang mapaismid. Kaya niyo ba ako pinadakip dahil iniisip niyo na ako ang pinaka-importanteng tao sa buhay ni Gabriel? Masyado niyo yata akong inilagay sa pedestal. At saka, sino bang taong duwag na siyang nagpadakip sa akin? Dalhin niyo siya sa harapan ko. Mariin kong utos kay Mr. Juko. Hindi ko alam kung totoo na hindi mo alam na ikaw ang pinakamahalagang tao kay Gabriel. Or you're just playing dumb. Pero sasabihin ko sa iyo, in case na talagang hindi mo alam, Miss Lopez, ang sabi sa akin ng taong nagpadakip sa iyo ay ikaw raw ang pinaka-importanteng tao kay Gabriel. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero sa tingin ko ay tama siya dahil nakita ko sa mga mata ni Gabriel na sobrang mahalaga ka nga sa kanya. Lalo na noong sinabi ko kay Gabriel na ingatan niya ang pinaka-importanteng tao sa buhay niya. So, masaya ka bang malaman na ikaw ang taong iyon, Olivia? Anito sa akin. So, gagamitin niyo ko laban kay Gabriel? Mga duwag kayo, para gamitin ng isang babae mapabagsak lang ang isang lalaki. Mga duwag! Nagangalit ang mga ngipin na sigaw ko sa matanda. Hindi ako papayag na gagawin nila akong kasangkapan para magawa nila ang gusto nila kay Gabriel. Biglang dumilim ang mukha ni Mr. Juko at inisang hakbang lang nito ang pagitan namin pagkatapos ay binigyan ako ng isang malakas na sampal. Agad na dumugo ang labi ko pero hindi ko ipinakita sa matanda na nasaktan ako sa ginawa nito. I admire your courage, Olivia. Sayang nga lang at magkaiba tayo ng daan. Mas maganda sana kung maging magkakampi tayo. Dahil gusto ko mga babaeng katulad mo na hindi lang maganda, kundi matapang pa. Ani Mr. Juko na muling sumilay sa muka ang isang malademonyong ngisi at mabilis na sinuri ang kabuuan ko mula ulo hanggang paa. Binalingan ito ng isang tauhan at kinausap. Kuhanan mo ng video ang gagawin ko kay Olivia at ipadala mo kay Gabriel at sa kaibigan niyang pulis. Tiyak na bababaliw sila sa galit kapag makita nila ang video. I-blurred mo na lang ang mukha ko at i-edit mo ang boses ko para walang makakilala sa akin. Nakangising utos nito sa isang tauhan nito. Yes, boss. Nakangising sagot naman ng tauhan nito. Agad nitong kinuha ang cellphone at inumpisahang kuhanan ako ng video. Ano kayang mararamdaman ng dalawang lalaki sa buhay mo kapag nakita nilang nagpapakabusog ako sa katawan mo, Olivia? Mariin itong hinawakan ng aking batok at yumuko ng bahagya para magpantay ang aming mga muka. Natikman ka na ba ni Gabriel, Olivia? Ang swerte naman niya at natikman niya ang isang matapang at napakagandang pulis na katulad mo. Anito, bastos! Sa ugali mong yan ay walang matinong babae ang magmamahal sa'yo. At ang tangi magagawa mo na lang ay ang mangidnap ng mga babae at ikulong tapos magkunwari na may nagmamahal sa'yo. Kawawa ka naman, Mr. Juko. Nangiinis na sagot ko sa kanya. Biglang nabura ang pagkakangisi ng matanda at napalitan ng pagdidilim ng anyo. Ganito ang mahilig, Olivia. Pagkasabi niyon ay pinaghahagkan niya ako sa balikat pataas. Nagpumiglas ako at pilit na iniiwas ang aking muka sa labi nito. Walang hiya ka, Juko. Pakawalan mo ako at maglaban tayo. Isa kang duwag.
Nanggigigil kong sigaw. Sige naman ang tawanan ng mga tauhan ni Mr. Juko na tila nag-e-enjoy sa panonood sa ginagawa ng amo nila. Nang inilayo ni Mr. Juko ang mukha nito sa akin, ay sinamantala ko ang pagkakataon at malakas na iniuntog sa ilong nito ang aking noo. Pagkatapos ay tumayo ako at malakas itong tinuhod sa pagitan ng kanyang mga hita. Napasigaw ito sa sakit at natumba sa sahig. Ano pang tinitingnan niyo riyan? Galit na singhal ni Mr. Juko sa mga tauhan nito. Agad namang nagsipagkilos ang mga tauhan nito at sabay-sabay na umatake sa akin, maliban sa tauhan nitong kumukuha ng video. Nagpaikot-ikot ako at pinatamaan isa-isa ang mga tauhan ni Mr. Juko na gustong lumapit sa akin. Ngunit bigla na lang akong hindi nakagalaw at tila nang hina nang may maliit at matulis na bagay ang tumusok sa aking braso. Nang suriin ko kung ano yon, ay nakita kong may maliit na parang karayom ang nakatusok sa aking braso. Ano Olivia? May lakas ka pa bang gumalaw? Nang iinis na tanong sa akin ni Mr. Juko. Nang tingnan ko siya ay may hawak itong armas. Anong ginawa mo sa akin, Juko? Bakit tila biglang naubos ang lakas ko? May gamot na pampakalma ang tumusok sa braso mo, Olivia, kaya bigla kang nanghina. Sagot nito. Lumapit siya sa akin at hinawakan ng mariin ang mukha ko. Pagkatapos ay bigla na lang akong idinikit sa ibabaw ng babasaging salamin. Sa lakas ng pagkakabagsak na mukha ko sa salamin ay bigla itong nabasag. Gusto ko ang babaeng palaban at matapang, pero ayoko sa lahat ay yung babaeng na sobrahan ng tapang na katulad mo. Sigaw nito sa akin. Pakiramdam ko ay ilang segundo akong tumigil sa paghinga. Sobrang sakit ng ulo ko lalong-lalo na ang noo ko na siyang tumama sa salamin. Nang iniangat niya ang aking ulo, ay tumutulo na sa mukha ko ang pulang likido mula sa sugat na sanhi ng ginawa nito. Walang hiya ka? Tapusin mo na lang ako kung kaya mo. Bilib din ako sa tapang mo, Olivia. Nakangising sabi nito sa akin pagkatapos ay binigyan niya ako ng magkasunod at malakas na suntok at sipa sa aking sikmura. Dito na bumigay ang aking kamalayan. Kasabay ng pagtilapon ng katawan ko pabagsak sa sahig ay ang pagkawala ng aking malay. Gabriel's POV. Kanina pa ako tumatawag sa telepono ni Olivia pero hindi nito sinasagot ang tawag ko. Bigla kasi akong kinabahan at siya agad ang pumasok sa aking isip kaya agad ko siyang tinawagan. Hindi ko mabilang kung nakailang tawag na ako kay Olivia pero tunog lang ng tunog ang telepono nito. Hindi naman siguro siya galit sa akin para hindi sagutin ang tawag ko. Wala naman itong dahilan para magalit sa akin. Maliban na lang kung nagalit ito dahil sa nangyari sa aming dalawa ng gabing yon. Ngunit nakalipas na iyon at masyado naman yatang late kung ngayon pa siya magagalit sa akin. At saka, siya na rin ang nagsabi sa akin na hindi ito ang tamang oras para pag-usapan namin ang nangyari sa aming dalawa. We're both adults. And I think we also love each other. Kahit hindi nito aminin sa akin, ay nararamdaman kong mahal din niya ako, katulad ng pagmamahal ko sa kanya. Kaya nirespeto ko ang kagustuhan niyang wag muna naming pag-usapan ang nangyari sa amin. Kapag natapos na ang problemang ito, ay magpo-propose na ako kay Olivia at umaasa ako na hindi niya ako bibiguin. Dahil hindi sinasagot ni Olivia ang mga tawag ko, ay nagdesisyon akong puntahan siya sa bahay nito. Pero wala ang dalaga sa bahay nito. Naisip kong tawagan si Dio dahil baka magkasama ang dalawa. Kasalukuyang idinadial ko pa lang ang numero ni Dio nang biglang dumating ang sasakyan nito at huminto sa tabi ng aking kotse. Anong ginagawa mo rito, Gabriel? May lakad ba kayo ni Olivia? Nakakunot ang noo na tanong niya sa akin. Wala kaming lakad, Dio, pero kanina ko pa siya tinatawagan. Ngunit hindi niya ako sinasagot, kaya nagpunta na ako rito sa bahay niya pero wala naman siya rito. Tumindi ang kaba na nararamdaman ko. Lalo na nang sumagi sa isip ko ang huling sinabi ni Tito Abner nang huli naming pagkikita. Baka may masama nang nangyari sa dalaga, pero wag naman sana dahil hindi ko kakayanin at hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may hindi magandang mangyari kay Olivia at tuluyan siyang mawala sa akin. Hindi kami magkasama, Olivia Gabriel, at kaya nagpunta rin ako rito dahil hindi rin niya sinasagot ang mga tawag ko. Ani Dio na lumarawan na rin sa mukha nito ang pag-aalala. Damn, nasa na kaya siya? Bakit hindi niya sinasagot ang mga tawag natin? Mas lalong tumindi ang kaba ko at pag-aalala para kay Olivia nang marinig ko ang sinabi ni Dio. Ang mabuti pa ay... Naudot ang sasabihin ni Dio nang biglang may umarangkadang motorsiklo ang dumaan sa amin at may ibinato na kung anong bagay sa aking kotse. Hindi na namin nagawa pang tingnan ang mukha ng taong nagtapon ng maliit na bagay na yon dahil kaagad din itong umalis. Isang USB? Nakakunot ang noo na sambit ko na makita ang isang USB na ibinato sa amin. Nagmamadali namang bumaba si Dio at inunahan ako sa pagdampot. USB? Para saan to? Nagtatakang tanong nito. May laptop ako sa loob ng aking kotse, Dio. I-check natin kung anong laman ito.
Mabilis kong kinuha ang USB sa kamay nito at nagmamadali akong pumasok sa loob ng aking kotse, kasunod si Dio. Agad kong isinalpak ang USB sa laptop at tiningnan ang files nito. Nag-iisa lang ang files na nakita ko at iyon ay isang video. Maya-maya ay parang may sumipa sa aking puso nang mabasa ko ang pangalan ng file. Olivia's Video. Nagkatinginan kami ni Dio bago nanginginig ang kamay na pinindot ko ang play button. Ganoon na lang ang panlalaki ng aking mga mata nang makita kong si Olivia nga ang nasa video. Nakatali ang kamay nito habang nakaupo at may lalaking nakablurred ang muka ang kumakausap sa kanya. Hindi ko rin mabusesa ng tinig ng lalaki dahil iniba rin ang boses para hindi namin ito makilala. Hindi ko mabilang kung ilang beses kaming napamura ni Dio habang pinapanood namin kung paano saktan ng lalaki si Olivia. Sa tindi ng galit ko ay halos masira ko ang manibela ng aking kotse. Kailangan mailabas namin ang galit na nag-uumapaw sa aming mga puso. Gusto kong basagin ang mukha ng lalaking ninakit kay Olivia. Ngunit paano? Paano ko ito gagawin? Gayong hindi ko alam kung sino ito. Paano ko magagawang mailigtas ang dalaga kung hindi ko alam kung saan siya dinala ng mga kidnapper na yon? Mga walang hiya sila. Papatayin ko silang lahat. Galit na sigaw ni Dio. Kung halos magwala ako sa matinding galit at pag-aalala para sa dalaga, ay ganoon din si Dio. Matalik nitong kaibigan ng dalaga at kahit hindi nito sabihin sa akin, ay alam kong malaki ang pagtingin nito kay Olivia. Kailangan nating malaman kung saan nila dinala si Olivia para mailigtas natin siya. Naggagalit ang mga ngipin na kausap ko kay Dio. Paano naman natin malalaman kung saan nila dinala si Olivia? Record lang naman ang ipinadala nila. Hindi natin siya matitrace sa pamamagitan lang ng video na to. Sambit naman ni Dio. Kahit masakit at parang pinipiga ang aking puso, ay pinanood ko ng paulit-ulit ang video hanggang sa may napansin akong isang bagay na suot ng lalaking nanakit sa dalaga. Isang relo na mamahalin. Pamilyar sa akin ang relo na iyon. Ipinikit ko ang aking mga mata para alalahanin sa aking isip kung saan ko nakita ang mamahaling relo na ito. Sa sobrang mahal ng relo, ay 5 piraso lamang ang ginawa ng kumpanya ng mamahaling brand na iyon at ang 2 nakabili niyon ay 2 Pilipino. At isa na roon ang daddy ko. Alam ko kung sino ang isa pang Pilipino na nakabili ng relong yon, pero hindi ko lang maalala kung saan ko to nakita at sino ang nagsuot maliban sa daddy ko. This is not the time to sleep, Gabriel. Mariing kausap sa akin ni Dio. Shut up, Dio. I am not sleeping. Pinabalikan ko sa aking isip kung saan at kanino ko nakita ang relong suot ng lalaki na nakit kay Olivia. Mariin kong sagot. Hindi naman nagsalita pa si Dio kaya ipinagpatuloy ko ang naantala kong pag-aalala kung saan ko nakita ang relo. Maya-maya ay napamulat ako at biglang nag-apoy sa galit ang aking mga mata. Naaalala ko na ngayon kung sino ang may-ari ng relo. Ang may-ari ay walang iba kundi si Tito Abner. Hindi ako maaaring magkamali. Si Tito Abner ang may-ari ng relong yon. Siya ang nagpadakip kay Olivia. Nagtatagis ang mga ngipin na pagbabalita ko kay Dio. Anong sabi mo, Gabriel? Si Abner ang nagpadakip kay Olivia? Paano mo naman nalaman yun? Nagtatakang tanong sa akin ni Dio. Oo, Dio. Ang pesteng Abner Juco nga ang nagpadakip kay Olivia. Paano mo naman mapapatunayan yun? Tanong nito. Dahil sa relong suot niya, Dio. 5 piraso lamang yan ang binenta. 3 ay mga European na walang koneksyon kay Olivia. At ang 2 ay si Tito Abner at ang daddy ko. Imposible namang ang daddy ko ang nagpadakip kay Olivia. Kaya ang malaki ang posibilidad na siyang mastermind ay walang iba kundi si Tito Abner. Paliwanag ko kay Dio na lalong dumilim ang anyo sa narinig. Hindi natin siya pwedeng sugurin sa ganyang ebidensya, Gabriel. Maaari niyang sabihin na nawala ang relo sa kanya, kaya hindi natin siya magagawang ipahuli sa mga pulis. Wala akong pakialam kung hindi sapat ang ebidensyang to, Dio. Ang mahalaga sa akin ay ang mailigtas ko si Olivia. Mariing saad ko kasabay ng pagbuhay ko ng makina ng sasakyan at mabilis itong pinatakbo papunta sa bahay ni Tito Abner. Gabriel, hindi natin maaaring sugurin si Mr. Juco. Baka kasuhan niya tayo ng trespassing kapag pilit tayong pumasok sa bahay niya. Pangungumbinsi sa akin ni Dio, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Kung hindi mo kaya at nag-aalala kang mabahiran ng kahiyan ng pangalan mo, pwede ka nang bumaba, Dio. Kaya ko na mailigtas si Olivia sa kamay ng taong yun. Galit kong wika rito at mas pinilasan ko pa ang pagmamaneho para mabilis na makarating sa bahay ng senador. Akala ko ba takot ka kay Tito Abner? Bakit ka nandito? Sita ko kay Dio nang sumunod siya sa akin habang naglalakad ako papunta sa gate ng bahay. Sinabi ko bang takot ako sa kanya? Paangal nitong sagot sa akin pagkatapos ay inunahan ako sa paglalakad. Malakas nitong kinalampag ang gate na bakal. Maya-maya lang ay may nagbukas niyon at sumilip ang isang gwardya. Anong kailangan nyo? Bakit kayo nagugulo sa bahay ng boss ko?
Sawa na ba kayo sa buhay ninyo? Maangas na tanong ng gwardya. Nasaan si Tito Abner? Gusto namin siyang makausap. Papasukin mo kami. Mariin ang boses na kausap ko sa gwardya. Wala siya rito at hindi rin kayo pwedeng pumasok sa loob kaya umalis na lang kayo. Akmang isasara na ng gwardya ang gate nang bigla kong sinipa ang pintuan. Sa lakas ng pagkakasipa ko ay tumalsik ang gwardya. Mabilis akong pumasok sa loob. Hindi ako papayag na hindi ko makakausap si Tito Abner. Agad namang nagsilapitan sa akin ang iba pang mga tauhan ng mansyon. Pagkapasok ko ay may isang sumalubong ng suntok, ngunit mabilis ko itong nailagan kaya tumama sa bakal na gate ang kamao nito. Ano, masakit ba? Nangiinis kong tanong bago ko ito hinawakan sa balikat at inundayan ng malakas na suntok sa sikmura. Hinila ko ito palabas ng gate na sinalo naman ng malakas na sipa ni Dio. Matapos namin silang mapatumba ay agad akong sumugod sa loob ng bahay. Wala na akong pakailam kung labag man sa batas ang ginagawa ko. Dahil ang tanging nasa isip ko na lang ay ang mahanap si Olivia at mailigtas ito. At ang hula ko ay nasa loob din ng malaking bahay na ito ikinulungan dalaga, katulad ng ginawa nito sa aking tita na ngayon ay nagkaroon ng trauma. Gabriel, sandali lang! Awat sa akin ni Dio pero hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako naglakad papasok sa loob ng bahay habang tinatawag ko ng malakas ang pangalan ni Olivia. Anong ibig sabihin nito, Gabriel? Bakit bigla ka na lang? Hindi ko na pinatapos pa sa pagsasalita si Tito Abner na naglalakad palapit sa akin at sinalubong ko agad siya ng malakas na suntok sa muka. At kung hindi lang ako pinigilan ni Dio, ay tiyak na hindi lang isang suntok na matatanggap nito mula sa akin. Control yourself, Gabriel. Wala tayong matibay na ebidensya laban sa kanya. Kaya maaari ka makulong sa ginawa mo. Mariing bulong sa akin ni Dio habang nakaharap sa akin at pigil-pigil ako sa magkabilang braso. What are you doing, Gabriel? Bakit bigla ka nalang nagwawala sa loob ng pamamahay ko? Galit na tanong sa akin ni Tito Abner habang nagpupunas ng dugo sa gilid ng mga labi. Huwag kang magmaang-maangan pa, Tito Abner. Alam kong ikaw ang kumidnap kay Olivia. Nasaan siya? Saan mo siya tinatago? So, nawawala ang babaeng pinakamamahal mo kaya ka sumugod sa bahay ko ngayon? Iniisip mo ba na ako ang nagpakidnap sa kanya at itinago ko siya rito sa loob ng bahay? Nakangising tanong sa akin ni Tito Abner. Kasalanan mo kung bakit siya nakidnap, Gabriel. Hindi mo kasi iningatan si Olivia kahit binigyan na kita ng warning. Tapos ngayon na nawawala siya, ay hahanapin mo siya sa akin? Yes, illegal ang business ko. But I am not a kidnapper, Gabriel. Huwag ka na magmalinis pa. Nakilala kong suot mong relo sa video. Kaya alam kong ikaw ang kumidnap at nanakit kay Olivia. Mariing sigaw ko rito. Gabriel, let's go. Pag-usapan natin ang dapat nating gawin. Mariing kausap sa akin ni Dio pero hindi ko ulit ito pinansin. Okay, fine. Kung ayaw mo maniwala sa akin, hanapin mo si Olivia sa buong bahay ko. Kapag nandito siya, ay isama mo palabas. Nagahamon ang boses na sabi ni Tito Abner. Ginawa ko ang sinabi ng matanda at inikot ko ang buong bahay nito habang tinatawag ko ang pangalan ni Olivia. Ngunit kahit anino nito ay hindi ko nakita sa loob ng bahay. Nakaramdam ako ng panghihina. Hindi ko alam kung ano pa bang paghihirap ang pinaranas nila sa dalaga. At habang nagtatagal na hindi ko siya nakikita, ay mas lumalala ang pag-aalalang nararamdaman ko para sa kanya. Olivia, naasan ka na? Nangihina ang boses na sambit ko. Kahit sa ang sulok ng bahay ay pinuntahan ko na, ngunit hindi ko talaga ito makita. Kahit yung sikretong silid ng bahay ay pinuntahan ko na, ngunit wala akong nakita. Oh, ano Gabriel? Nakita mo babaeng hinahanap mo? Wala, di ba? Dahil hindi ako kumidnap sa kanya at hindi ko siya dinala rito sa bahay ko. Galit na wika ni Tito Abner pakatapos ay galit na binalingan nito si Dio. Ilabas mo na sa pamamahay ko ang lalaking to, Dio. Or else, mapipilitan ako mag-file ng report sa inyong dalawa dahil sa ginawa ninyong pag-trespassing sa pamamahay ko. At kung hindi ko lang itinuturing na kaibigan ng ama mo, ay kanina pa kita tinodas. Tandaan mo to, Tito Abner. Kapag nalaman ko lang na totoo ang hinala ko na may kinalaman ka sa pagdakip kay Olivia, hinding-hindi kita lulubayan. Sigaw ko rito bago walang paalam akong tumalikod at nagmamadaling lumabas ng bahay. Olivia's POV. Nasa loob ako ng isang madilim na lugar at may maliit na liwanag lang ako natatanaw. Hindi ko alam kung nasaan ako at paano ako napunta rito. Pero maya-maya ay narinig ko ang malakas na pagtawag ni Gabriel sa pangalan ko at nagmumula sa maliit na liwanag na iyon ang boses nito. Gabriel, nasan ka? Malakas ko ring sigaw. Olivia? Muling tawag ni Gabriel sa pangalan ko, pero unti-unting lumalayo ang boses nito kaya napatakbo ako papunta sa liwanag para habulin ang boses niya. Nasaan ka, Gabriel?
Huwag mo kong iwan! Nang marating ko ang maliit na liwanag ay bigla itong lumaki at naging sobrang nakakasilaw sa mata. May naaninag ako na bulto ng isang tao, ngunit hindi ko makita ang mukha niya. Pero kahit hindi ko makita ang mukha nito, ay alam ng puso ko na si Gabriel iyon. Gabriel? Malakas kong tawag ulit sa pangalan niya. Nang lumingon ito sa akin ay bigla itong naging liwanag na mas nakakasilaw kaya tinakpan ko ang aking mga mata. Bahagya na lang ako napasigaw nang bumalik ang aking kamalayan. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata kahit nahirap akong gawin yon dahil pati mga talukap ko ay may mga sugat din. Saka ko lang na-realize na nananaginip lang pala ako. Hindi ako nasa loob ng isang madilim na lugar, kundi nasa loob ako ng kwarto na hindi ko lang alam kung saan. Nakaupo pa rin ako sa upuan habang nakatali ang aking mga kamay. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking katawan dahil sa matinding lamig na nararamdaman ko. Inaapoy na din ako ng lagnat. Masakit na masakit din ang mukha ko dahil sa mga sugat na tinamu ko. Olivia, nasan ka? Muling tawag nito sa akin. Gabriel? Mahinang sambit ko sa pangalan niya. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang ba ang naririnig kong boses ng binata na tumatawag sa akin. Baka sa sobrang taas ng lagnat ko ay tumataas ng imahinasyon ko. Olivia! Muling sigaw ni Gabriel na tila ba nasa labas lang ng kinaroroonan kong silid. Nasaan ba ako? At naririnig ko ang boses ni Gabriel. Nasa bahay ba ako ni Mr. Juko at puresahang pumasok ang binata para hanapin ako? Ano Gabriel? Nakita mo ba sa loob ng bahay ko si Olivia? Narinig ko naman na ang boses ni Mr. Juko na kinausap ang binata. Kung ganon, tama ang iniisip ko na sa bahay nga ni Mr. Juko ako dinala ng mga lalaking kumidnap sa akin. Ngunit saang bahagi ng bahay ni Mr. Juko ako itinago at hindi ako mahanap ni Gabriel. Hindi naman ito ang lihim na silid na natuklasan namin ni Dio. Kung ganon, ay may iba pa palang lihim na silid sa bahay ni Mr. Juko. Gabriel, nandito ako! Paus ang boses na sigaw ko. Namamalat na ang boses ko dahil sa uhaw. Nang hindi ako nahanap ng binata sa loob ng pamamahay ni Mr. Juko, ay galit na pinagbantaan nito ang politiko bago umalis. Lalo namang nanghina ang aking pakiramdam nang marinig kong umalis na si Gabriel. Agad kong ipinikit ang mga mata ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan ng silid. At kahit hindi ko tingnan, ayang alam ko ang pesteng Abner na yon ang pumasok. At tama ang hinala ko. Nagmagsalita ito at kinausap niya ako. Hanggang ngayon ay tulog ka pa rin, Olivia? Akala ko ba'y malakas ka? Binigyan pa naman ako ng babala ng tao nagpapaligpit kay Gabriel na mag-ingat ako sa'yo dahil matapang ka at magaling. Hindi ka raw basta-basta magpapatalo. But I'm disappointed dahil hindi ka naman mukhang malakas, kundi isa lang mahinang babae na nagpapanggap na malakas. Sayang at tulog ka pa rin, Olivia. Hindi mo tuloy nakita ang mukha ni Gabriel na sobrang alalang-alala sa'yo habang chinecheck ang bawat sulok ng bahay ko. Akala yata niya ay mahanap ka niya. Maliban sa akin at sa mga pinili kong tauhan, ay walang nakakaalam kung saan ang silid na to na nasa likuran ng malaking divider sa sala ng bahay ko. Kaya kahit kasama pa niya ang bugok mong kaibigan, ay hindi ka pa rin niya nahanap at ang kaibigan mong yun ang isusunod ko namang papaslangin. Mahabang kausap sa akin ni Mr. Juko sa pag-aakalang wala pa rin akong malay. Gumising ka na, Olivia. Hindi ka pa pwedeng mawala dahil gagamitin ka ng taong yun laban kay Gabriel. Patuloy na kausap sa akin ni Mr. Juko. Pinigilan ko ang mapasigaw nang sipain ito ng malakas ang aking tagiliran. Sa lakas ng pagkakatadyak nito sa akin ay natumba ang kinauupuan kong silya. Isang malakas na halakhak ang pinakawala ng Mr. Juko bago ito naglakad palabas ng silid. Walang hiya ka, Juko. Kapag nakawala ako dito, ay doble ang ipaparamdam kong sakit sa iyo. Nagpupuyos kong bulong sa aking sarili. Dahil sa sakit na nararamdaman ko, ay muli akong nawala ng malay. Nang muli akong magkamalay ay nakita ko ang isang babaeng may edad na naglalakad palapit sa akin. Akmang magsasalita ako para magtanong kung sino ito, pero mabilis itong tinakpan ng aking bibig. Tumango ako sa kanya kahit na hindi ko rin naman kayang mag-ingay pa sa kalagayan kong ito. Sino ka? Inutusan ka ba ni Mr. Juko para paslangin ako? Hindi. Mabilis na sagot ng may edad na babae kasabay ang mariing pag-iling. Ako si Adelpha. Katulong ako ni Sir Abner dito. At matagal na akong naninilbihan sa kanya. Hindi ako nagpunta rito para paslangin ka, kundi ang tulungan ka. Mahina ang boses na sabi niya sa akin. Huwag kang mag-alala, Olivia. Hindi ako masamang tao. Nagtatrabaho ako kay Sir Abner dahil malaki siyang magpasahod. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ani ako rito. Nobyo mo ba ang lalaki nagtrespassing sa pamamahay ni Sir Abner kanina? Sa kanya ko narinig ang pangalan mo at ikaw lang naman ang nakakulong dito.
Kaya natitiyak kong ikaw ang Olivia na hinahanap niya. Nagpunta ako rito para painumin ka ng gamot para kahit paano ay mabawasan ang sakit na nararamdaman mo at hindi ka magkaroon ng impeksyon sa mga sugat mo. Lunukin mo yan. Utos nito sa akin nang ipinainom nito ang gamot na sobrang pait. Ano bang pinainom mo sa akin? At saka, paano mo nalamang nandito ako? Gamot ang pinainom ko sa iyo, Olivia, para hindi maimpeksyon ang mga sugat mo. Pasensya ka na at hindi ko pwedeng linisin ang mga sugat mo dahil malalaman nilang may pumasok dito ng palihim at baka hindi na ako makapasok pang muli. At tungkol naman sa kung paano ko nalaman na nandito ka, ay dahil aksidenteng nakita ko mula sa maliit na siwang ng pintuan habang naglilinis ako ng cabinet. Nakita ko ang ginagawang pagpapahirap sa iyo ni Sir Abner. Paliwanag ni Aling Adelpha. Hindi na ako magtatagal pa. Lalabas na ako at baka maabutan pa nila ako rito sa loob. Kapag may pagkakataon pa ako, ay dadalhan kita ng makakain mamaya para naman magkaroon ka ng lakas. Tutulungan kitang makatakas dito dahil hindi ko kayang ginagawa sa iyo ni Sir Abner. Bahagya ko siyang nginitian nang marinig ko ang mga sinabi nito. Thank you. Pasasalamat ko sa kanya. Ngumiti at tumangulang din ito sa akin, pagkatapos ay mabilis na itong lumabas ng silid. Lihim kong ipinagdasal na sana ay hindi ito mahuli ni Mr. Juko sa ginawang pagtulong sa akin. Ayokong may isang inosenteng tao na madadamay dahil sa akin. Ngunit nagpapasalamat din ako sa matanda dahil sa pagtulong na ginawa niya sa akin. Muli ako nagkaroon ng pag-asa na makakatakas ako sa impyernong lugar na ito. At magagawa ko to sa tulong ni Aling Adelpha.